Umpisahan natin. Basura na yan! Umpisa natin sa basura. Oo. Ito yung basurang pakinginap. Hindi, tsaka ito yata yung basura na masaya. Ito yung basurang niyayakap. Kasi po, ang ibinasura ng Quezon City Regional Trial Court ang petisyon ni Attorney Man Scarpio ukol nga sa pagpapatigil ng isinasagawang impeachment hearings ng House Committee on Justice. Matatanda ang hiniling nga ng kampo ni Carpio ang pagpapalabas ng Temporary Restraining Order o TRO laban sa mga ginagawang pagdinig sa Kamara. Binigyang diin ng korte na kumikilos ang Justice Committee sa kapangyarihan ng... Ano yan, kuyang? Madiin dyan eh. Konstitusyon! Ayan. At may kapangyarihan nga silang magpalabas ng subpoena. Ayan. Oh. Talaga may emphasis may may diin, no? Mamaya, may conviction. Mamaya makakausap din natin si Attorney Jess Falsis. Matatandaan nyo, last week siya rin yung nagsabi na forum shopping yan. Ha? Diba? Saan nagsha-shopping? Parang wala pa. Sa dahig. Yung shopping na yan, hanggang ngayon hindi ko pa nakikita kung saan branch yan eh. Hindi ba sa dahig? Ayan. 1-0. 1-0. 1-0. Well, ganyan talaga ang mundo. Ano ba yung barking at the wrong trees? Ganun. Ewan ko sa inyo. Ewan ko sa inyo. Kung ano pinagagawa nyo eh. Hindi na lang parang tipong, sige, magkaalam, gano'n na lang. Actually, diba? yun nga yung pinagtataka ng mga abogadong kakilala natin. Oh. Bakit ayaw pa simulan yung trial? Para diba? magkaalaman na nga. Kung inosente kayo, di ganun lang naman kasimple yun eh. Di ba? Na parehong-pareho din yung strategy dun sa dahig. Palibasa siguro, sanay sila doon sa walang proseso. May justice kaagad. Iba naman yung kanilang iba yung klase ng kanilang Tapos justice. na tayo dyan. Tagal nang tapos yan eh. Sa tingin nyo dapat pinabayaan na lang nila na nag-umusad yung unang impeachment kaysa hinayaan ito kasi parang mas matindi to mas siksik at mas siniguro na talagang yung mga ebidensya at yung mga lalabas na ebidensya yun yung pwedeng mag-convict. In hindsight, yes, tapos kanila pa yung mayorya noon sa Senado, talagang they have all these things going for them. Kaso nga siguro yun ang tadhana, 'di ba? Talagang kung tinuloy noon, baka ma-acquit. Ngayon, talagang siguro nasa nasa plano na talagang ma-convict siya. So, yun po. Itong mga sinasabi ng mga political analyst, Sentry, ito palang dahilan kung bakit maaga siyang nagpahayag ng kanyang pagkandidato sa 2028 para takutin yung mga congressman. Kasi nga naman, it's either kakampi kita o hindi. Kung kaya't itong mga kongresista, dalawang isip kasi pwedeng kapareho nung ginawa nung huling eleksyon. Nagkaroon ng negative campaigning mula dyan sa kampo ni VP Sara Duterte. Yung mga nag-push talagang nagsulong ng impeachment niya noong unang pagkakataon. Ano pong sa palagay ninyo, naging epektibo po ba yung ganyong estratehiya? Tsaka factor ba yung ganong strategy? Alam nyo, kung wala kang depensa sa ebidensya, ganun na lang ang gagawin nyo. At initially, talaga marami ring kongresistang natakot na tipong, kasi yung simpleng implication niya na tipong, ako na siguradong magiging presidente na ako by 2028, kaya pagka nagkamali kayo, babalikan ko kayo. Parang ganun yung implication. Pero, di maraming natakot. So, in a way, naging effective nung simula. Pero nung lumabas yung mga ebidensya, I was there nung yung April 22, nung pumunta ako sa Kongreso, nakita ko yung reaction ng mga kongresista nakita nila yung smoking gun. Na alam nila, pag nakita ito ng general public sa Senado, sa impeachment trial, talagang bibitaw sila lahat kay Sara. Kaya yan, naging the tide has turned, so to speak. And as a result, fast forward tayo, na pumasa sa Justice Committee itong mga articles na isinampa against BP Sara.
mukhang uusad na sa plenary Sa dahil plenaryo. naikalendaryo na Oo. ng Committee on Rules. Rules. Anong po pwede nating asahan naman? Kasi yung sa plenary, hindi lang mga miyembro ng committee eh. Kumbaga, buong miyembro na ng Kongreso. Anong nakikita mo dito, Senator? Base po sa mga impormasyon na nakakalap natin, talagang lagpas na sila dun sa minimum requirement na 1/3 na mga miyembro ng House of Representatives ang kailangan to transmit. So nalagpasan na nila yon, pero kailangan pa rin kasing pagdaanan yon obserbahan yung proseso, eventually matransmit nga sa Senado. So yan ang inaasahan po natin sa May 11. But for sure, ngayon maraming taktika na ginagawa kung paano nila mapipigilan yon. Isa na nga yung na-mention nyo kanina, yung TRO, no? Pero wala na eh. So, tignan natin kung ano pa ang mga huling barahan nila. Hindi po ba sa pag-usad nitong impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte ang huhusgahan din ng taong bayan, hindi lang ang pangalawang pangulo, kundi yung dinaanan din ito ang Kamara at ang Senado? Actually, lahat dito ay babantayan ng publiko kasi itong mangyayari impeachment, this is democracy in action, ano. Ito ay nakasaad sa ating saligang batas. Ito yung mga instrumento para mapanagot yung mga nagmamalabis. So, itong proseso na yan, nandiyan po yan. Kailangan natin pagdaanan yan. So, titignan ng mga tao yung ano ba ang mga akusasyon, kumbaga inano ba to, ni railroad ba ito ng House, titignan nila yung Senado kung ano ba ito, biased ba sila na hinaharang nila yung paglabas ng ebidensya kagaya nung panahon ni dating Pangulong Erap Estrada. So, but ultimately, nakatingin yung mga kababayan natin doon sa ebidensya. Titignan nila kung totoo bang nagkasala itong si VP Sara. So, yan, in its totality, that's how it should work. Alright. Lundag naman tayo. Sabihin natin sa Senado naman tayo. Naging part kayo ng opposition when you were at the Senate. Tama ba? Opo, Oo. opo. Curious lang kasi ako dahil yung isang senador ngayon, active senator, who belongs to the opposition, ganun ba talaga ang trabaho ng isang nasa oposisyon na whatever kung ano man ang iyayin niya sa Senado, ang trabaho nila is to oppose? Kontra. Oo, kumontra na kumontra. Hindi po, no? Kasi dapat yan, kung sa pulisiya, titignan mo yung mga pulisiya nakakatulong naman sa bayan, ba't mo kukontrahin? Pero doon sa salungat, doon sa mga isinusulong yung advokasya, yun yung kukontrahin nyo. No, ako, alam nyo, when I was in the Senate, nung panahon ni Digong, ini-expect nila lahat ng gagawin ng Duterte administration, kinukontra ko. Pero alam nyo ba, ni isang budget ng Duterte administration hindi ko kinontra. Dahil ito yung instrumento para ma-deliver yung serbisyo sa bayan eh. So ang assumption kasi noon, yan yung priority ng administration. Kung saan yun, yun yung may presumption of regularity ka. So ako wala akong inopose ni isa doon. May mga pinalipat ako para yung mga kulang sa atensyon na kailangan mabigyan ng atensyon, napalipatan natin ng pondo. Pero yung pag-oppose in general, hindi. So ganun dapat yon. Kung nakabantay ka lang kung merong pagmamalabis, doon ka ngayon kukontra. Pero pagka wala at magbebenepisyo yung bayan, hayaan mo. Ganun po yun. Ang tinutukoy natin si Senator Robin Padilla. Diba? Pero hindi kaya ngayon pa lang alam na natin, bagamat given na raw, di ba? Kung ano yung magiging boto niya. Parang ngayon pa lang pinaparamdam na niya kaagad. Ganun po yan. Gagayang na nung nasabi ni Sandro kanina na hinuhusgahan lahat eh. So, sabay-sabay kasi tayong makikita yung ebidensya. Pag maliwanag yung ebidensya rito, na talaga nagkasala si Sara, pero nag-acquit pa rin sila, sa kanila magre-reflect yun. Sila rin ay mahuhusgahan na
kahit pala kriminal, kakampihan mo. So, anong klase ka? So, yun na lang po yun. No. Ito yung sinasabi natin na yung panunumpa, 'di ba mag-take ng oath di ba? Tungkol sa dapat ay makatarungan, makatwiran, na nasa tama ebidensya, neutral, etc. Pero at the end of the day, yung alliances 'di ba? Iyon ang parang nakikita nating ngayon pala parang tumitimbang na yung pagiging yung alyansa niya doon sa ilang mga senadors, di ba? And kaya nga ang tanong, bayan o sarili? Yan. Base naman po sa aking experience dun sa corona impeachment, dun sa bago pa magsimula yung corona impeachment, yung mga analysts, ganun din, nagbibilangan, ilan yung leaning acquittal, leaning conviction. Sa unang bilang nila, talagang higit na mas marami yung leaning acquittal. Pero nung lumabas na yung ebidensya, nawala yun eh. Kinalaunan, 20 senators yung nag-convict, 3 lang yung nag-acquit. So, nasira din yung pag-analyze nila nung una, na yung bilangan nila nung una. Kasi ang botohan isa dulo after presentation of evidence. While siguro yung iba talaga ay based talaga sa kanilang loyalty magde-decide, pero yung mga bukas pang isipan ay masisuwayan ng ebidensya either way. Kaya importante pong matuloy po yung trial. No, pero yung difference kasi nung kay Corona tsaka ngayon kay BP Sara, si BP Sara is well known na may mga kaalyado talaga, 'di ba? Unlike nung panahon ni Corona hindi naman siya ganun kalinsa. Tsaka kapapular. Kapapular. Wala siyang political leverage na pwedeng sabihin dun sa mga ibang susuporta sa kanya na pwede kitang siraan. Pwede ba nating asahan yung gano'n? Ganun po. Ang assumption still is pagka nilatag nyo yung mga senador, kung i-analyze nyo ngayon, asan sila? Meron tayo sasabihin mga principled votes. Ito yung magbabase nung boto nila sa ebidensya. Sabihin mo nang nasa 10 yan. Meron namang mga unprincipled votes na tipong kahit makita on record na bumaril itong akusado sa EDSA, maliwanag na, i-acquit pa rin. Yun yung unprincipled votes, 5 yon. Meron kang siyam na sabihin nating transactional votes. Okay. Ito yung naaareglo. Ika nga, masakit man pakinggan, pero political reality dictates na ganun. Na sila, na pwede silang pumaling dito, depende sa ebidensya at dun sa areglo. Alright. Without naming names, Senator, Apo. do you have may listahan ka ba sa isip mo kung sino-sino yung alam mong kahit pitong tumbling dyan sa Senado Hindi boboto. hindi boboto? Mag-a-acquit. Napabor. 5 po. 5 po yan. Okay. So, 5 yung hindi. yung mag-a-acquit. Yung mag-a-acquit, 5. Yan, 5 yon. Sure. Sure na yan. Kaya nga kahit na ng ebidensya lumabas dyan, mag-a-acquit sila. Okay. So, meron 10 na kumpiyansa ako na titignan ito purely on evidence. Okay. Pag lumabas yung ebidensya and confident kami na lalabas yung ebidensya na makikita nila na talagang nag-commit ng krimen si Sara, itong 10 na to magko-convict. Okay. Merong siyam na maraming political considerations. Aha. For example, may kaso. Di ba? Teka muna. Pwede kong pumunta dyan kung ayusin niyo yung kaso. Kung sabihin naman ni Sara, pagka ako naging presidente, papardon kita. I-acquit. Bigyan kita amnesty o kung ano i-acquit. Pwede rin siyang gano'n. So yun yung mga komplikasyon dito. Regardless of the evidence yun Pero mas maganda kasi pagka lumabas yung ebidensya at makita ng mga kababayan natin na ay talagang guilty pala. At yun nga yung sinasabi ko kanina doon sa corona impeachment. Maliwanag kasi nung lumabas yung mga bank accounts din at yun nga, talagang maliwanag pa. Paano mo pa sasabihin hindi? Ito lang yung dineclare pero ganito kalaki yung na-discover. So, yun na yun. Mas
mas mahihirapan silang mag-acquit pagka ganon yung ebidensya lumalabas. Mhm. So it serves the purpose talaga kung bakit this early nag-declare si Sara. Natatakbo siya sa 2028. Kumbaga, isa sa mga pwedeng leverage niya yun. Yes. Di ba? Yun nga po mismo ang ginagamit niyang leverage. Tama po kayo. Kasi nung una, parang sa lahat ng service, talagang milya-milya labang niya buti nga ngayon may lumabas na survey na tabla. 46 all si Senator Rapi Si Rapi, Tulfo oo. tsaka si Sara. So ibig sabihin nun, beatable siya. Hindi na siya invincible. Kaya ngayon, bago pa magsimula yung impeachment yan, pagka lumabas itong mga ebidensya, tatamaan yan. Bababa yung numero niyan. Ang Siyempre tanong, ito siguro pang huling tanong na lang po namin, Sentry. Yung nakikita kasi namin, tip of the iceberg lang. Kayo, nakita nyo na yung, if I'm not mistaken, pwedeng majority o yung bulto nung ebidensya laban kay VP Sara Duterte. Sa tingin nyo kaya masisway, mahahatak pakabilang dako yung perception ng mayorya ng mga Pilipino dun sa ebidensyang lalabas kapag natuloy na yung impeachment trial sa Senado? Opo, ako ay very confident ganyan mangyayari. Dun po sa tatlong articles. Doon sa Betrayal of Public Trust, yung video, yung sinasabi ko nga ho kanina, na tayo nakita natin at talagang kinilabutan tayo. Pero maraming Pilipino ang hindi nakapanood ng video na yon. Mapapanood nila yan dito sa trial. At sila mismo, makita nila yon. Ano na to? Game over. Yung kay Ramil Madriaga, bukod pa yan doon sa mga documentary evidence. Yung Mary Grace Piatos na, biruin mo, 450 million ay clearing mo, puro bogus na mga ano. So, maliwanag po yung dokumento doon. Tapos, ito nga, ill-gotten wealth. Na all this time, nagpostura sila na simple mga tao, kumakain sa karinderya, natutulog sa kulambo, tapos galit sa droga, pero dito lalabas. Bilyon-bilyon ang pera ni Sara Duterte at ni Mans Carpio. Tapos, meron pa silang pera na tinanggap mula sa drug lord. Pag ganyan po ay lumabas, talagang marami hong magsasabing, karapat dapat lang makonvict. So you're confident na dun sa mga accusations nito, walang malalaglag? Wala pong malalaglag. Lahat ito solid sa nakita ko, sa na-assess ko, at base dun sa reaction, hindi lang ng mga congressman, kundi yung mga kababayan natin na first time lang nila nakita yon. Talagang sila, nakumbinsi sila. Yun po yun. Siguro isa pang huling tanong, sa tingin nyo dapat pinabayaan na lang nila na nag-umusad yung unang impeachment kaysa hinayaan ito kasi parang mas matindi to mas siksik at mas siniguro na talagang yung mga ebidensya at yung mga lalabas na ebidensya yun yung pwedeng mag-convict. In hindsight, yes, tapos kanila pa yung mayorya noon sa Senado, talagang they have all these things going for them. Kaso nga siguro yun ang tadhana, 'di ba? Talagang kung tinuloy nun, baka ma-acquit. Ngayon, talagang siguro nasa plano na talagang ma-convict siya. So, yun po.